Sino ang pwede tumalo kay Sara Duterte in 2028? As a last question. Ako tingin ko, basta magkaisa yung mga grupo na nasa, di ba, Pink Dilaw plus universe, kayang talunin si Sara Duterte. Nino? Ako, it doesn't matter. Kahit basta magkaisa lang, magkasundo lang. Whether it's Leni Robredo, or Risa, or Bam Aquino, or Kiko Pangilinan, basta maaga and united, tingin ko kayang talunin. That's why, as early as now nga, we've been telling our leaders, magpili na tayo. Pero, kumusta ang posibilidad na magkakaisa? Ang sinasabi mong mga iba't ibang grupo na dapat magkaisa. Right Para now, makapag-umpisa ngayon. right now tingin ko, lahat ng karamihan nakatingin pa rin doon sa magiging final decision ni VP Leni. Pero tingin ko, once it's clear na mukhang hindi na talaga yan, or in the alternative, sige, gusto ko na, magkukuwalis yan around 1. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. The one capable opposition member, I think, although he might be medyo nakakainis, is Alan Cayetano would be a very good. Magaling siyang politician. Nakakainis, pero he won't be number 1, number 2, if he wasn't capable, if he knows how to gather his adherents, followers. Diba? Mataas pa rin siya sa survey eh. Okay. Barry? Usually, when you talk about an opposition, normally, yung opposition, hindi lang opposition doon sa tao nakaupo mismo. Nag-oppose ka doon sa mga policies na pinapatupad niya. Nag-oppose ka doon sa kanyang perspektibo kung ano ba dapat ang gawin ng gobyerno. So, halimbawa, panahon ni dating Pangulong Duterte, yung opposition tumututol sa tokhang, tumututol sa kanyang ibang mga economic policies niya, tumututol sa foreign policy niya, etc. Yun. Ngayon kasi, kaya nagtataka ako doon kay Sara Duterte, tumututol si Sara Duterte kay Bongbong Marcos personally. Oo nga. Wala naman ako nakikitang malaking pagkakaiba. At ang isa pa ay itong pagsasanib puwersa, no? Dahil iisa ang kalaban, halimbawa, lalo na magkakaibigan na ngayon ang mga dating hindi nag-uusap, mga Marcos, grupo nila Leni, sa mga rallies, may Riza at Trillanes ka, meron kang, I mean, what is it? I mean, is there a coalition now? We have a strange bedfellows under this. Yeah. Ako, I don't Andyan ang think... liberal, andyan ang yellow, andyan, you know, what kind of an opposition are we seeing? Ako, I don't think it's an actual coalition. I think it's a... Informal? Nasaan si Leni dito ngayon? Well, si VP Leni has actually chosen to focus on Naga, at least for the last, di ba? Pero may clamor na bumalik sa national stage, ika nga. Yeah, and she's consistently said hindi siya interesado. You know, in that February meeting with Sasabihin ko dapat ba kaming maniwala? No, in a good way ha. Dahil marami ang umaasa. Ako ganito. Una, naintindihan ko na may mga taong umaasa. And wala namang mali doon eh. Ay naintindihan ko perfectly sa sila nanggagaling. Sa survey, siya yung mataas. Siyempre, madami dyan, naalala pa nila yung experience yung 2022, na si Leni yung naging leader. So, may ganong pinanggagalingan. Pero, ako, ito lang yung sa akin eh. Ilang beses siya nagsabi eh. Siya mismo eh, publicly eh, na hindi ako interesado, etc. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, tapos ng usapan yon. In 2021, nung una, ayaw rin naman niya, and then she changed her mind sa dulo. Pero sa pakakilala ko kay VP Leni lang, kung magbabago man ang isip niya, malalaman natin yon dahil siya mismo ang magsasabi. Sasabihin niya yan ng diretso, like she did in 2021. Doon sa mga pagkikita-kita ng mga taong opposed kay Vice President Sara, at hindi ko alam kung nakakabuti ito kay VP Sara o hindi, yung mga tao dati na sobrang galit dahil sa mga nangyari during the Marcos regime, you know, martial law, di ba? Yung mga extrajudicial human rights violations, etc. Mainit na pinag-uusapan yan, the plunder cases, etc. Na marami na rin ang na-dismiss nga sa tagal ng panahon. In your view, has this country forgiven the Marcoses? there is a Ako, there's a segment na definitely hindi. Tingin ko.
And even if yung There's a segment of the country of the country. na hindi pa rin handang bitawan yung nangyari yun. And ako tingin ko may ano yun, may point yun. Pero ito ba'y isinasantabi lamang? Ito muna ang unahin natin kind of thing. Tingin ko mas ganon. Na right now, yung immediate concern ay preventing another Duterte from actually. Huwag muna tayo mag-away. May isang kalaban. Pero hindi ibig sabihin nun, pinatawad ka na namin. Tingin ko Ayun. ganun yung pinagagalingan ng Is that Marami. what we're seeing? Tingin ko, that's what we're Kasi seeing. kailangan may paliwanag eh. Sabi ko nga, bakit ganoon? Pero sinabi ko rin, is this good or bad for VP Sara? That has to be studied. Yeah. Oo. Kasi parang pinagkakaisahan niyo ako lahat. Yeah. Which Ako ang inyong is kalaban. yung kanilang ginagawang kwento. Eh, may nais kang idagdag. No, Yanni? it's I agree with Barry. I mean, it's the younger generation may be much forgiving because they've never experienced the travails of martial law. But there will also be a segment that will question. The question right now is not so much are there people who are against or who have not forgiven. It's more of what are the political realities right now? Who is the greater evil right now that's confronting the country? Do you want to go back to a situation where there might be a possibility of a return of EJK and lack of respect for human rights and a widespread corruption? And that's how they see Sara Duterte as a successor to President Duterte. On the other hand, they view Marcos as another evil because the abuse of human rights and the martial law thing. So titingnan mo, anong titimbangin mo? Who's the greater evil? What is a more existential threat that we are Okay. facing now? Without having to push back one. To the credit, however, of President Marcos Bongbong, he didn't turn out to be what we expected, a copycat of the father. He's very affable. He's not as... Alam mo yun ang sinasabi ng maraming tao? Exactly. Napaka-affable, Yeah. napaka-amiable. That's why, totoo naman siya. But that's why the thing is, sino ang ano natin? What kind of next government do we want? Bongbong is no longer running. Sara is still running. So it's a question of, ito yung equation natin sa table ngayon. So, Existential. That becomes, kaya nga hindi natin maiiwasan, hindi pag-usapan ng 2028 sa lahat ng ito. Correct. Yeah. Oo, I mean, 2028 is there. And itong mga surveys, halimbawa, sabi nga natin, itong diskurso tungkol sa EJK, mukhang hindi nag-figure dito sa mga surveys na ite. And the question is why? because you're not experiencing EJK now, but you're now seeing the disparity of the treatment towards China. The Dutertes are clearly pro-China. In the whole 6 years, they treated the Hague victory as a mere scrap of paper. And then the way that Sara Duterte has never spoken out against the Chinese intrusions on our West Philippine Sea. So doon klarong-klaro, kaya sina Marcoleta, sina Robin Padilla, tinatawag na Chinador because they're not saying anything about Edwin, China. baka naman masyado tayong pangmatalino ito. Hindi ba pwedeng umabot ito sa ground? You know, theoretically, nung umpisa, tama yun. Pero sa araw-araw nakikita mo sa TV, and like I said, it's very visual, na inaapi yung ating mga Coast Guard. Hindi ka, dati, ngayon mas mataas ang galit sa mga Chinese. Eh. So, Actually, pag tinanong Tito Boy directly about position on China or position ng EJK, majority naman sasabihin, anti-China encroachment sila. Majority na magsasabi na dapat managot yung mga tao para sa mga EJK. Tingin ko yung nagiging gap dun sa pagdikit nitong mga sentimentong ito sa mga politiko. So, halimbawa, kahit na sinasabi ng majority, dapat depensahan natin ang West Philippine Sea, hindi nila na-associate na hindi nagdidepensa ng West Philippine Sea si Sara Duterte o si Senator Marcoleta o si Robin Padilla. Yun yung tingin kong nagiging disconnect. Eh. Sino ang pwede tumalo kay Sara Duterte in 2028? As a last question. Ako tingin ko, basta magkaisa yung mga grupo na nasa Pink Dilaw plus universe, kayang talunin si Sara Duterte. Nino? Ako, it doesn't matter. Kahit basta magkaisa lang, magkasundo lang. Whether it's Leni Robredo, or Risa, or Bam Aquino, or Kiko Pangilinan, basta maaga and united, tingin ko kayang talunin. that's why as early as now nga, we've been telling our leaders, magpili na tayo. Pero, kumusta ang posibilidad na magkakaisa? Ang sinasabi mong mga iba't ibang grupo na dapat magkaisa?
Right para now, makapag-umpisa ngayon? right now tingin ko, lahat ng karamihan nakatingin pa rin doon sa magiging final decision ni VP Lenny. Pero tingin ko once it's clear na mukhang hindi na talaga yan, or in the alternative, sige, gusto ko na, magkokowalis yan around 1. Wala namang tingin kong possibility na maglalaban yung yung dalawang coming from the same political persuasion dito. I don't think, for instance, Risa will run against Lenny. Ako din. I don't Isa think lang that yan. But surprisingly, the grassroots campaign of Risa na movement is gaining ground kasi nobody expected na malakas pala ang grassroots ni Risa. So, nabibigla lahat sila. Tapos, added to that, meron pa siyang Win Risa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.